Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner sa Usapang Boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo straightforward na opinion, walang halong komisyon o sarswela. At ngayon, pag-usapan natin ang pinakabailit na balita sa pro boxing, ang naging bakbakan sa pagitan ni Iron Mike Tyson, former World Heavyweight Champion, kontra sa YouTuber turned boxer influencer na si Jake Paul. Ang labang ito ay ginanap sa AT&T Stadium diyan sa Texas, USA before a crowd of over 70,000 boxing fans. Patok ang laban mga kaibigan, no question about it, pero marami ang nagsabi at naniniwala, kasama ang inyong lingkod, na isang malaking moro-moro lamang ang naging laban sa pagitan ni Tyson at ni Paul. Kung bakit, yan po ang ating pag-uusapan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Atty. Ed Tolentino. Narito ating breakdown sa naging laban sa pagitan ni former World Heavyweight Champion Mike Tyson at YouTuber turned boxer influencer na si Jake Paul. Officially nanalo po by 8-round unanimous decision itong si Paul kontra kay Mike Tyson. Walang kontrobersiya sapagkat clear ang domination ni Paul. Kita-kita ang diferensya sa edad. 27 years old si Paul, samantalang si Tyson, dating world champion, 58 years old na at inactive for 19 years. Huling lumaban po si Mike Tyson officially in 2005. Bagamat lumaban siya noong November 2020 kontra kay Roy Jones, ay yung katuwaan o exhibition fight lamang. Itong labang ito ay official fight. Ibig sabihin, yung naging pagkatalo ni Mike Tyson magre-reflect sa kanyang official na record. At yung naman panalo ni Jake Paul ay magiging official din sa kanyang kartada. Bagamat ika ngay official fight ito po'y tinrato ng marami kasama ng inyong lingkod na isang moro-moro lamang. Ika nga ni Kuya Germs Herman Moreno, pang Dutch Entertainment lamang ang labang ito. Bakit ika nyo? Number 1, bagamat official fight ang Tyson versus Paul, ang rules ng labang ito ay pang-exhibition lamang. In fact, kinundi na ng ilang boxing commission sa Amerika yung naging desisyon ng Texas Commission, yung nag-sanction ng laban, na gawing official ito, despite the fact na pang-exhibition ang alituntunin. Tingnan nyo naman, number 1, sa boxing mga kaibigan, dapat 3 minutes per round. Yan po ang official, 3 minuto bawat round. Para kay Tyson at Paul, ginawang 2 minutes lamang per round. Ang nag-request po nito ay si Mike Tyson. Sabi niya kasi, pag 2 minutes lang per round, mas action-packed daw. But let's be honest, kaya 2 minutes per round sapagkat hanggang doon na lamang ang kanyang stamina. Pag 2 minutes per round na lamang siya, given na 58 years old na siya. Now, pangalawa, gumamit sila ng 14-ounce gloves. Malaking glove po ito, tingnan po ninyo sa larawan. Napakalaking glove. Alam nyo, officially, sa boxing, kapag ang laban ay 147 pounds and above, so ibig sabihin, 147, welterweight division upwards, ang boksingero ay required gumamit ng 10-ounce gloves. 10 ounce. Ang gamit ni Tyson at Paul ay 14-ounce gloves. May extra padding. At ang gloves na ito ay pang-sparring lamang. Ginagamit lang ng mga boksingero sa kanilang sparring. Kasi nga, mas malaking glove, malaking padding, so hindi sila may injure while sparring. So yan po ang diferensya mga kaibigan. Of course, beneficial yan kay Mike Tyson dahil siyempre kung sakaling tamaan sa ng kanan ni Jake Paul, ma-absorb niya ang suntok sapagkat may extra padding. At lalong beneficial dito kay Paul sapagkat kung tamaan man siya ng mga lepok ni Tyson, with the extra padding, may extra layer of protection yung kanyang panga. So kitang-kita dito mga kaibigan, kitang-kita. In fact, in the history of Texas boxing, ngayon lang sila nag-sanction ng isang official fight which was fought under exhibition rules. Kaya naging katawa-tawa po ang labang ito sa tingin ng mga ibang komisyon dyan sa Estados Unidos. Nagtataka sila bakit pinayagan ng Texas Commission na maging official fight ang Paul at Tyson, ganung pang exhibition lamang ang alituntunin. So kita-kita nyo mga kaibigan, talagang moro-moro, stage lamang talaga itong labang ito. Sa totoo lang, wala nang pake ang mga tao sa anong resulta ng laban, kaya matalo o manalo, sapagkat alam naman nila, wala nang ibubuga si Tyson. At ito namang si Paul,
in my opinion, is just masquerading as a pro fighter. So, itong labang ito, moro-moro, at bagamat moro-moro, ang laki ng kinita ng dalawang boksingero. 40 million para kay Paul, $20 million naman para kay Mike Tyson. Big money mga kaibigan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, itong si Jake Paul nagmayabang na itataya niya yung kanyang buong 40 million purse sa kanyang sarili para magkaroon siya ng pressure na manalo kontra kay Tyson. Wa-effect po yan sapagkat ang daming mga gambling sites na hindi nag-open sa Amerika. Yung mga licensed gambling sites, hindi po sila nagbukas ng betting line para sa labang ito. Marami po, around 6 or 7 states sa Amerika refused to recognize Tyson Paul as an official fight at sinabi nila walang pustahan na mangyayari dito sa aming estado sapagkat sa aming pananaw, exhibition lang yung laban na yan. So magkakagulo kung kami ay papayag na magkaroon ng pustahan dito sa aming estado. So wala din, kumbaga press release lang yung kay Jake Paul. He is 40 million richer. 40 million richer. Ang tanong mga kaibigan, ito ba ang magiging trend sa boxing? Ano ang kapalaran ngayon ni Paul at ni Mike Tyson? Ayan po sa next chapter ng ating balitaktakan. Walang question mga kaibigan, box office hit ang naging laban ni Jake Paul at Mike Tyson. Mahigit kumulang 70,000 na boxing fans ang nanood doon sa AT&T Stadium sa Texas. Di lamang yan, $40 million ang binayad kay Jake Paul, samantalang $20 million naman ang ibinayad dito kay Mike Tyson. Plus, nalagay po sa spotlight ang pro boxing dahil sa labang ito. Pero ako lang personal ko lang, hindi po ito ang senaryo na gusto ko na nalalagay sa spotlight ang pro boxing. Mga kaibigan, ang daming totoong boxer, magagaling na boksingero, lumalabas pang undercard lamang sa mga labang ganito. They are not even paid the same amount of money as Paul or Tyson, which in my opinion is very insulting. Sa mga bago sa boxing na nakapanood ng Tyson versus Paul, hindi po yan ang totoong pro boxing. Meron po mas magagaling na boksingero, mas magagandang laban ang pwedeng ihain sa loob ng lona. So do not get the idea that Tyson versus Paul was pro boxing. It's not. It's a mere entertainment. Meron pa pong mas magandang pwedeng i-offer ang pro boxing. Ang masakit mga kaibigan, nagiging trend ito. Nagiging trend sapagkat magaling mag-promote yung Jake Paul magaling mag-promote. Bagay na wala ang ilang mga boksingero, kulang sa karisma, sabi nga nila, hindi may benta ang laban, pero nandoon ang kanilang talento. So ngayon, ano mangyayari? Si Mike Tyson, sabi niya, gusto pa rin niya lumaban ulit. At tinatarget niya si Logan Paul, yung kapatid ni Jake Paul. Alam niyo, sabi nga ni Mike Tyson, nung tinanong siya, paano naman ang legacy mo? Wala na rin siyang paki sa kanyang legacy. Wala na siyang pakialam sa legacy. The thing is, if you can get $20 million for a 2-minute round, abay bakit hindi? Pero nakakahiya po. Nakakahiya at delikado na rin para sa kalusugan ni Mike Tyson. But the thing is, he still wants to fight. Now, ito si Jake Paul, lalaban ito. Pili nga niya, tinalo niya ang isang legend. Bagamat siya lang naniniwala sa kanyang pananaw na isang legend, isang malaking boksingero ang kanyang tinalo. Ang tinalo po niya ay isang Tyson na 58 years old at inactive for 19 years. Very interesting mga kaibigan, sapagkat ang reigning undisputed light heavyweight champion na si Artur Beterbiev, abay hinamon si Jake Paul. Baka gusto mo makatikim ng totoo na suntok ng isang boksingero. Pagbibigyan kita, sabi ni Artur Beterbiev kontra kay Jake Paul. Baka ngayon pa lang nanginginig na sa kanyang kwarto itong si Jake Paul. Because that fight, if it does happen, bakit sabi ko nga, naku, Diyos ko naman, talagang insulto. It will be fought under regular rules. Wala nang 14-ounce gloves, Jake Paul. Wala nang 2-minute per rounds. It will be fought under legit rules. And I guarantee Beterbiev will not only beat him, but Beterbiev will cannibalize him. Para matapos na itong ganitong klaseng trend sa boxing, sige nga, Beterbiev, pagbigyan mo na itong Jake Paul. In any event, mga kaibigan, yan po ang estado ng boxing ngayon. Talaga pong may pera po sa boxing. Kaya yung mga YouTuber nagka-capitalize at pilit na ibinebenta ang kanilang sarili as a real boxer. Insulting because like I tell you, meron pong magagaling na boksingero
na dapat mas bigyan ng pansin. At yan po ang ating Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. We do not monetize, so hindi po kayo obligadong mag-like, mag-subscribe, mag-komento. But you're doing that, so maraming salamat po. Mag-ingat po kayo, medyo may kasamaan ang ating panahon. Ako po si Tony Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.